pa. Ha? Ha? Wala. Walang kaliyab-liyab. Kalain, so ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo paano ako gumawa ng Antays Plus, upgraded Antays Plus. So ito, malaki to sa pambahay lang gagawa natin kasi yung lahat kasi ng customer ko mga pang heavy duty, kaya hindi pwede yung Antays Plus kasi alam naman nila yun hindi naman mga tanga yung mga nagluluto sa restaurant o mga nagluluto na alam nila na pag maapawan talagang liliyap to. Kaya sa lang to, mga pambahay lang gagawin natin. So, itong size nito ay malaki to sa D4 kasi D4 yung pambahay natin. Tapos bubutasan ko to dito. Ito ang size na butas. Ito ay yan po ang size ng butas. Yan, no? So wala pang litres o 70 mm. Tapos yung takip niya, ito yung ginawang takip niyan. So konti lang diferensya niyan. So yung tubig lang talaga ang kailangan hindi makapasok. Ayan, no? So 2 cm lang po ang niya, diferensya. So ngayon, bubutasan ko muna to dito. Ito. Ito namang itong isang to ay ito yung kukopyahin ko yung size niya. Kasi ang mangyari niyan, magiging doble po ito. Magiging doble po yung Antays Plus natin. So hindi masyadong komplikado to. Kayang-kaya kahit sino. So ito lang muna maituro ko, at talagang ay meron din pala tayong yung sa auto shut automatic na mamatay pag dumami yung langis. Hindi ko pa nagawa ng video yon, sa sunod na siguro. Yan. Bubutas, hindi ko napakita yung pagkakating nito kasi ganun din, alam na yan kung mga welders o yung mga hindi welders kaya na yan kasi bilogin na naman, higit na lang bibilogin. Okay, yun mga kalines, at nabilog na natin. So ito pala yung first episode ng ating first episode, yung pangatlo na to ginawa nating Antays Plus. So sino lang manggagaya nito. Ito pala mga kalines ay naka-curve yan. So konting-konti lang, simple man naakyat ang tubig dyan. As ito rin naka-curve din to. So linis na lang to. Tapos ngayon, pag gusto talaga nyo makompleto yung bubutasan ulit dito, tapos ipapatong ritong isang to. So maging tatlo to. So ang mangyari nyan, babawasan natin yung chamber or ibababa kasi mag-a-add na dito pwede pa yun bawasan yung chamber. Yan, ito ganyan. So i-try muna natin tong dalawa kasi ang mangyari kasi nito, ipipix natin to doon sa may ibabaw ng chamber. So gawin natin ng paraan para ma-fix natin to, hindi na tanggal-tanggal, hindi na yung pagkainit saka mo ilagay, o kung kailan ka mag-in saka mo ilagay, mahirap yun. So ito lang muna ang ating gagawin. Tingnan natin yung performance ng apoy nito. Okay, dito pala lalagyan natin, lalagyan ko lang dito mga kalines sa mga 1 cm. Tangat ko lang dito ng 1 cm kasi yung iba kasi dito kasi na sa gilid lang, masyadong malayo po yun. Although okay din naman kasi buong-buo nga yung pero may paraan pa naman na pwede nating lagyan ng apoy sa gitna. Kahit ito nga, pwede pa to lagyan ng apoy sa gitna, gaya na sinabi ko. Ito yan, siyangat mo lang ng konti, magkakaroon na to ng apoy. Okay, ito na mga kalines yung ating spacer nya, 1 cm. Init pala yan. So ayan po yung ating spacer. Dito ko po siya sa labas nilagay para hindi po siya gapangan ng tubig. So yung ganyan po ang itsura niyan. So sa dulo po ng dito ng plate, lagay para sa labas pa rin siya ang mangyari dito sa gilid na to, para pag ng tubig dito pa rin siya sa labas, hindi doon sa loob, no? Okay, welding na natin. Ayan mga clients, tapos na ang ating
So malalaman nyo kung bakit meron niyang tatlong tukod. Parang ano ito, yung Jellyfish Anti-Splash version 3. Version 3 na po ito. Pag version 4, kung may gusto dito lagyan, so ganun lang din uli. Hindi mga kalays, mga temporary lang yung inano kong welding dyan, kasi para madali siyang repair pag ano, sakali. So kasi pag makita nyo sa taas, ano na po siya, talagang pag pumatak yung tubig sa labas, di ba? So ang ano niya mga kalains, pag ito na yung pinaka main sa source ng fire niya, main source yung daanan. So dito bonus na lang yan pag lumabas dito o umabot dito sa ano na to. Kaya ginanyan ko para pagdating dito mabilis siya lumabas. Tapos dito talagang lampas to, bonus na lang yan pag lumabas dito po sa gilid. So yan po, Jellyfish, yan po, ano yan, Jellyfish Anti-Splash. Pinapakita ko lang ito mga clients, hindi ko sinasabi kung gusto nyo gayahin, yung gagaya, gayahin nyo. Hindi ko na sinasabi na ito na yung gagawin niyo, kasi alam ko naman yung mga Pilipino magagaling magpa-improve, di ba? So unahan ko na dito. At although mayroon ng iba ang nakita ko lang sa iba, kasi yung gaya nga buo lang. Saka meron na yung gumawa dito, parang nasa loob siya, so masyadong complicated yun. So ito napakadali lang gawin. So titingnan natin yung kanyang performance, kung talagang madali lang din ba siya. Okay mga ka-lines, ito yung ating Jellyfish Anti-Splash Protector. So pininturahan ko lang po sa ibabaw para mukha siyang jellyfish. So ayan po, paglagay lang po, gagano'n niya pala paglagay niyan, no? So wala nang papasok na tubig niyan. So ito pala, hindi ko pa pinakita kung ano, marami na rin ang gumawa nito. So magkaiba lang ang proseso. Ang ating automatic shut off, yan o, automatic shut off yan. Dali lang ang adjustan ng ginawa ko dito mga kalay. Ayan, ganun niya lang. Yan, basta madali lang para hindi na masyadong ano, kasi titimplahin yan din dito kung alin yung gusto mong oil na pupunta doon sa chamber. Okay, papartis na natin. Okay mga kalay, ang pagganahin pala muna natin itong ano, yung anti-splash. Saka na po itong ano, para may pang-upload naman ako susunod, no? Ipiprate na natin. Yun pala, hindi naka-design na may anti-splash. Yan lang, sinampulan ko ngayon. Tapos ang susunod kong gawin dyan ay bababa na yan yung chamber para pasok yung ating anti-splash. Okay, create muna natin. So, naulan ba dito sa amin? Preheat muna tayo, preheat. Yung mga ka-lines, pag medyo uminit na, abutin ng mga 5 minutes, pwede na natin ilagay yung ano, yung splash protector, anti-splash. So as you can see, ano naman, blue film siya. Yan mga ka-lights, ang ano nyan, kaya hindi na ako bumibili ng ano, cup na in cup para sa burner, ay magastos na po yun. Ayan mga ka-lights, ilagay na natin. Ayan po, ilagay natin, antayin natin yung minute yan para ano, isa pa, diba? Diba? Walang
walang kaliyab-liyab. So ayan mga ka-lines, babaguhin pa natin yung ating design ng ating burner dyan para ayan po ay lumabas dyan sa butas. Pero okay na po yung ayan po, makikita nyo pag may liyab siyang konti pero hindi talaga siya pumapasok. Ayan po, kita nyo naman walang kaliyab-liyab na, pero meron man, pero konting-konti na lang. So safe na po siyang gamitin. So ayan po, maraming salamat po sa nanood at sa nagtitiwala.